Marshall Peak, Kabanata 5137. Isang malaking isda. Nang humiwalay si Yang Kai kay Miao Feiping at sinabing gusto niyang mangisda, talagang sinadya niyang mangisda. Bilang isang scout, natapos na ni Yang Kai ang kanyang misyon. Talagang naisip niya ang lokasyon at pag-deploy ng 200,000 Black Ink Clansmen sa rehiyong ito. Pagkatapos niyang may padala ang kanilang lokasyon sa Blue Sky Pass, natural na gagawa ng plano ang mga nakatataas upang harapin sila. Ang orihinal niyang plano ay akitin ang ilan sa mga Black Ink Clansmen at patayin sila. Bagamat mag-isa ay limitado lamang ang kanyang kayang pumatay sa mga ito at hindi ito makakaapekto sa kabuuang sitwasyon, mas mabuti pa rin ito kaysa walang ginagawa. Ngunit matapos makita ang mahigit 200,000 Black Ink Clansmen, gumawa si Yang Kai ng mas malaking plano. Kung patuloy niyang i-provoke ang mga ito, baka maakit niya itong Black Ink Clan Army na umatake ng maaga. Kung ganoon, ang Black Ink Clan Army na ito ay tiyak na mahihiwalay sa iba pang puwersa, na magiging kapakipakinabang para sa Blue Sky Pass. Gayunpaman, ang mga pagkakataon na mangyari ito ay hindi mataas. Ang Black Ink Clan ay hindi tanga. Matapos kabkuban ang Great Passes ng maraming beses, alam nila na hindi nila magagawa ang marami sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa hukbong ito lamang. Kaya, hinihintay nilang magtipon ang iba pang hukbo upang sabay silang sumulong. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito magagawa nilang ma-pressure ang Blue Sky Pass. Magkagayunman, sulit pa rin itong subukan. Kung hindi niya ito makakamit sa isang pagsubok, maaari niya itong bigyan ng ilang higit pang pagsubok. Kahit na hindi niya makamit ang kanyang layunin, maaari pa rin niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang maalis ang ilan sa mga Black Ink Clansmen at mapawi ang ilang pressure sa larangan ng digmaan. Dahil sa kanyang karunungan sa Dao of Space, at nasa likuran lang niya ang Blue Sky Pass, maaaring lumaban o tumakas si Yang Kai kung gusto niya. Kahit na kumilos ang isang Territory Lord, maaari siyang makatakas anumang oras na gusto niya. Ang unang pagtatangka sa pag-akit sa kaaway ay walang alinlangan na isang tagumpay. Inilabas niya ang isang tropa ng ilang daang Black Ink Clansmen, kung saan 3 ang mga Feudal Lords. Ang iba ay pawang high-grade at low-grade Black Ink Clansmen, hindi sapat para banta siya. Sa pangalawang pagkakataon, ang bilang ng Black Ink Clansmen na naakit niya ay medyo mataas, halos 2,000 sa kabuuan. Gayunpaman, ang sitwasyon ay nasa ilalim pa rin ng kanyang kontrol. Hindi man niya kayang patayin silang lahat, hindi mahalaga. Ngunit nang sisimulan na niya ang kanyang pagpatay, biglang naramdaman ni Yang Kai na tila siya ay pinagmamasdan mula sa mga anino. Agad nitong natigilan ang kanyang puso at tahimik niyang hinati ang kanyang atensyon para bantayan ang anumang hindi inaasahang sitwasyon. Hindi niya alam kung saan nagtatago ang especially iyan na ito, ngunit dahil nagawa niyang iwasan ang kanyang pagtuklas, ang kabaligtaran na partido ay dapat na isang Territory Lord. Hindi sila makapagpigil, ha? Medyo natigilan si Yang Kai. Hindi natakot si Yang Kai. Dahil ang Territory Lord na ito ay nagtatago sa mga anino, marahil ay gusto niyang lumipat kay Yang Kai. Gayunpaman, hanggat gumawa siya ng hakbang, tiyak na magpapakita siya ng ilang mga palatandaan, na magpapahintulot kay Yang Kai na makatakas sa tamang oras. Kaya, nagkunwari si Yang Kai na hindi napansin kahit na napansin niya iyon. Nagpatuloy siya sa pagpatay ng mas maraming Black Ink Clansmen habang nagbibigay ng impresyon na handa siyang umalis sa sandaling lumiko ang mga bagay sa timog. Sa kanyang pagtataka, ang pakiramdam ng pagmamasid sa lalong madaling panahon ay nawala. Anong balak nila? Dahil naabala ako, bakit hindi siya umatake at sa halip ay umalis kaagad? Hindi maintindihan ni Yang Kai kung ano ang pinaplano ng Black Ink Clansman na nagmamasid sa kanya, ngunit wala siyang pakialam dito sa ngayon. Sa pagkawala ng Territory Lord, lalo siyang naging walang prinsipyo. Marami sa 2,000 Black Ink Clansmen ang pinatay ni Yang Kai, habang ang iilan ay nakatakas. Si Yang Kai ay dumanas din ng ilang pinsala. Kung tutusin, nahihirapan siyang harapin ang napakaraming mag-isa. Gayunpaman, hindi malubha ang kanyang mga pinsala at gumaling siya pagkatapos ng kalahating araw na pahinga. Habang nagpapagaling si Yang Kai, dahan-dahang lumipad ang parang multo sa lugar kung saan nagtatago si Dawning Light. Ang figure na ito ay walang iba kundi ang Territory Lord na nagboluntaryong magmanman para sa human ambush. Medyo maganda ang pagkakatago ni Dawning Light. Dahil sa kapakipakinabang na lupain at malakas na concealment arrays, at sa napakalawak ng void, kahit na dumaan ang isang Territory Lord sa malapit, maaaring wala siyang matuklasan kung hindi siya maingat na mag-iimbestiga. Habang nasa daan, ang Territory Lord na ito ay nakapansin ng mga 80 hanggang 100 na basag na mga universe fragment, ngunit mabilis lang siyang nag-inspection, kaya paano siya nakatuklas ng anuman. Nagkataon,
Habang siya ay naghahanda na mag-imbestiga pa, ilang malalaking barko ang lumipad mula sa direksyon ng Blue Sky Pass. Agad na huminto ang Territory Lord at maingat na nagmamasid. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbago ang kanyang ekspresyon habang nagmamadaling lumipad pabalik sa kanyang dinadaanan, huminto lamang kapag siya ay nasa ligtas na distansya. Hindi niya mahuhusgahan ang eksaktong sitwasyon mula sa malayo, ngunit sigurado siya na ang lahi ng tao ay nagtatambangan. Napakatuso. Nagsumpa ang Territory Lord sa kanyang puso. Bagamat hindi pa rin niya nahanap ang eksaktong deployment ng humans, hindi siya nang ahas na lapitan sila sa sandaling ito dahil nakaramdam siya ng pamilyar na aura mula sa leadership. Ang Territory Lords at 8th grade humans ay medyo pamilyar sa isa't isa pagkatapos ng pakikipaglaban sa napakaraming taon. Kaya, natukoy ng Territory Lord na ito ang mga pagkakakilanlan ng kaaway kahit sa malayo. Isang malaking isda. Tuwang-tuwa ang Territory Lord at hindi na makapaghintay na bumalik sa kampo para ihatid ang balitang ito. Kasabay nito, napansin din ni Bai Yi, Feng Ying, at ng iba pa ang mga galaw at nagmamadaling lumipad para tingnan ito. Nagulat silang lahat nang makita nila ang ilang barkong pandigma na lumilipad patungo sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga barko sa lokasyon ng Dawning Light bago ang isang figure ay tumalon pababa mula sa leadership. Humakbang si Feng Ying at magalang na binati. Marshal Uncle. Bahagyang tumango si Zhong Liang bago siya tumingin sa kaliwa at kanan. Nasaan si Yang Boy? Sumagot si Feng Ying. Ang squad leader ay naghahanap pa rin ng impormasyon at hindi pa bumabalik. Ngumuso si Zhong Liang. Alam ko na ang brat na iyon ay walang silbi. Anong kalokohan ang pangangalap ng impormasyon, tiyak na hindi siya mapapasok sa lahat ng uri ng gulo. Hindi alam ni Feng Ying kung paano sasagutin ito, kaya pinili niyang manahimik at ibinaling ang kanyang atensyon sa mga figure na bumababa mula sa mga barko. Dahan-dahan, naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Marshal Uncle, ikaw. Hindi niya maiwasang mabigla, dahil ang mga figure na bumababa mula sa mga barko ay pawang 7th grade at higit sa master. Maliban sa Army Commander na si Zhong Liang, mayroon ding mahigit 100 ng 8th grade Division Commander. Si Feng Ying ay orihinal na kabilang sa Western Army, kaya paanong hindi niya makikilala ang Division Commanders ng Western Army? Talaga bang lalabas ang Western Army? Bilang karagdagan sa 8th grade Heaven Opening Realm Master, mayroong halos 1,000 7th grade Masters. Humalaklak si Zhong Liang. Wala kaming ganoong kondisyon noon. Maliban sa mga pag-atake na inilunsad sa ilalim ng pamumuno ng Old Ancestor, ang magagawa lang namin ay ang pasibong depensahan sa loob ng pass. Ito ay medyo nakakadismaya, ngunit ngayon na ang mga bagay ay pabor sa amin, natural na kailangan naming bigyan ang Black Ink Clan ng isang malaking sorpresa at ilabas ang lahat ng aming mga pagkabigo. Pagkasabi niya noon ay bigla siyang may nilabas at ibinato. Ang bagay ay kahawig ng isang bola ng chiffon na biglang lumawak, na bumabalot sa buong fragment ng universo. Agad na naramdaman ni Feng Ying na parang isang misteryosong puwersa ang bumalot sa buong universe fragment, na humiwalay dito sa labas ng mundo. Sa sandaling ito, kahit na may magmamasid mula sa labas, hindi nila makikita kung ano ang nangyayari sa loob ng lugar na ito. Pagkatapos, nagkalat ang lahat, naghahanap ng bakanteng lugar. Kaagad pagkatapos, ang mga portal sa miniature universe ay nagbukas ng isa-isa, maging si Zhong Liang ay nagbukas ng portal sa kanyang miniature universe. Hindi nagtagal, sunod-sunod na lumitaw ang mga numero mula sa mga portal na ito. Si Feng Ying, Bai Yi, at ang iba pa ay natulala. Pati ang iba pang miyembro ng Dawn Squad ay natigilan din. Sa isang kisap mata, humigit kumulang 8,000 katao ang lumitaw sa universe fragment. Higit pa rito, ang mga taong ito ay agad na nakipag-ugnay sa kani-kanilang mga squad at nagsimulang mag-set up ng mga spirit array sa isang mahusay na paraan, na itinatago ang kanilang mga aura. Kumunot ang noo ni Feng Ying habang nakatitig siya sa eksenang ito sa harapan niya. Hindi niya maiwasang magtanong, Marshal Uncle, kikilos na ba ang buong Western Army? Noong una, inakala niya na ang 7th at 8th grade masters lang ng Western Army ang dumating, ngunit sa kanyang pagtataka, narito ang buong Western Army. Ang Blue Sky Pass ay mayroon lamang mga 30,000 sundalo, iyon lang. At nang hatiin sila sa iba't ibang hukbo, bawat isa ay binubuo ng 8,000 at 9,000 na sundalo. Ang bilang ng mga sundalong natipon sa fragment ng universo ay halos pareho. Sinabi ni Zhong Liang sa mabigat na boses. Paano naging napakadaling ibagsak ang isang army ng mahigit 200,000 Black Ink Clansmen? Kakailanganin ng isang hukbo upang tapusin ang labanang ito ng mabilis, ngunit kung tayo ay mananalo, ang ating Western Army ay nakagawa ng malaking kontribusyon.
Napabuntong hininga na lang si Fang Ying. Martial Uncle, napakagaling mo. Buong pagmamalaking ngumiti si Zhong Liang. Siyempre. Gayunpaman, hindi niya alam na upang makuha ang pagkakataong ito mula sa iba pang tatlong army commander, si Zhong Liang ay muntik nang mabugbog sa isang pulpol. Sa huli, ang Old Ancestor ang pumasok at nagbigay ng huling hatol, na nagpapahintulot sa magandang pagkakataong ito na mahulog sa mga kamay ng Western Army. Ngunit kung gusto niyang lumunin ang hukbong ito ng 200,000 kaaway, mayroong isang kinakailangan. At iyon ay hindi dapat nasa malapit ang Royal Lord. Kahit na may kakayahan ang Western Army na talunin ang hukbo ng Black Ink Clan na 200,000, makararanas pa rin sila ng matinding casualty kung lalabas ang Royal Lord. Dahil dito, ang Old Ancestor ay personal na nagtakda upang siyasatin ang kasalukuyang kinaroroonan ng Royal Lord upang ipatupad ang planong ito. Makipag-ugnayan kahit papaano kay Yang Boy at tanungin siya tungkol sa sitwasyon doon. Kung lumipat ang hukbo ng Black Ink Clan, sabihin sa kanya na magulat kaagad. Utos ni Zhong Liang. Tinanggap ni Fang Ying ang utos. Oo, Martial Uncle. Hindi nag-alala si Zhong Liang na hindi niya matambangan ang Black Ink Clan Army. Kung gusto ng Black Ink Clan na salakayin ang Blue Sky Pass, kailangan nilang dumaan sa lugar na ito. Kahit na may kaunting pagbabago sa kanilang ruta, hindi sila lilihis ng masyadong malayo, at hanggat dumaan sila dito, may kumpiyansa ang Western Army na lumunin silang lahat. Natural na ganap na nakakalimutan ni Yang Kai ang engranding plano ng Blue Sky Pass. Sa sandaling ito, pinag-iisipan niya kung sasama siya sa Dawn Squad o magpapatuloy na kumilos ng mag-isa. Sa huling labanan, napatay niya ang mahigit 1,000 Black Ink Clansmen, habang wala pang kalahati ang tumakas pabalik. Malamang, alam na ng Black Ink Clan Army ang kanyang mga kakayahan, kaya't kung muli niya itong i-provoke, baka wala siyang makukuha. Gayun din, ang katotohanan na ang isang territory lord ay lihim na nag-espiya sa kanya ay nagpabagabag kay Yang Kai. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakapagdesisyon si Yang Kai. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang pag-provoke sa kanila. Magiging mahusay kung maaari niyang galitin ang 200,000 malakas na hukbo sa pag-atake ng maaga sa Blue Sky Pass, ngunit kahit na hindi niya magawa, hindi ito isang malaking bagay. Kahit na kumilos ang Territory Lords, magagamit niya ang Space Beacon para bumalik sa Dawning Light sa isang iglap. Kahit papaano, may aanihin sana siya, naisip ni Yang Kai. Gayunpaman, sa oras na dumating siya sa lugar kung saan nakatalaga ang Black Ink Clan Army, ang sitwasyon ay nagbago ng higit sa kanyang inaasahan. Sa sandaling ito, ang Giant Universe Fragment ay nababalot ng makapal na Black Ink Clouds, na ginagawang imposibleng makita kung ano ang nangyayari sa loob. Anong ginagawa ng Black Ink Clan? Si Yang Kai ay napuno ng kalituhan. Ang mga Black Ink Cloud na ito ay malinaw na sinadya ng Black Ink Clan. Kung naroon man ito noon, masasabing sinusubukan ng mga Territory Lord na itago ang kanilang mga numero ng tropa, ngunit dahil nakakuha na siya ng kaalaman tungkol sa Black Ink Clan Army, walang kabuluhan na itago pa ito. Hindi ba ito katumbas ng pagtanggal ng pantalon para lang umutot? Kailangan ba talaga? Hindi mahulaan ni Yang Kai ang intensyon ng Black Ink Clan, kaya ang tanging magagawa niya ay ipagpatuloy ang pag-unjok sa kanila. Talagang dumating muli ang tao na iyon. Sa sandaling lumitaw si Yang Kai, ang low-grade Black Ink Clansmen ay agad na nagulat sa kanilang mga nakatataas. Kaya, mabilis na nalaman ito ng mga Territory Lords. Sundin ang plano. Tinatrato tayo ng mga tao na parang mga tanga, turuan natin sila ng malupit na leksyon sa pagkakataong ito. Martial Pick, Kabanata 5138. Medyo kakaiba. Inisip ni Yang Kai na ang kanyang munting provocation ay hindi magkakaroon ng malaking epekto. Total, nalantad ang kanyang lakas, kaya kahit gaano katanga ang Black Ink Clan, hindi sila mahuhulog dito ng paulit-ulit. Ang Black Ink Clan ay maaaring naglagay pa ng ilang uri ng pananambang dito para sa kanya. Higit pa rito, maaaring kumilos din ang Territory Lords. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, talagang nagtagumpay din ang kanyang provocation sa pagkakataong ito. Ang ilang mga feudal lord ay sumugod mula sa fragment ng universo kasama ang kanilang mga tropa at hinabol siya. Katulad noong nakaraan, nang maabot ni Yang Kai ang isang angkop na posisyon, tumalikod siya at nagsimulang makipaglaban sa 2,000 o higit pang Black Ink Clansmen. Gayunpaman, hindi niya ibinaba ang kanyang bantay. Ayon sa kanyang pagtatansya, isang Territory Lord ang dapat na nagtatago sa malapit, naghihintay ng pagkakataon na maghatid ng isang nakamamatay na suntok sa kanya. Kaya, kailangan niyang maging magbantay laban sa mga posibleng sneak attack mula sa nakakalito na direksyon. Tulad ng pag-akit ni Yang Kai sa mga tropa ng feudal lords palayo,
Ang 200,000 malakas na Black Ink Clan Army na nagtatago sa Black Ink Clouds sa fragment ng universe ay nahati sa 3 puwersa sa ilalim ng iba't ibang territory lords, na nagmamadali patungo sa lokasyon ng Dawning Light mula sa iba't ibang direksyon. Ang Black Ink Clan ay nagpaplanong maglunsad ng sorpresang pag-atake sa mga puwersa ng kaaway. Ang Black Ink Clan ay may kabuuang 4 na hukbo na inihanda para kabkuban ang Blue Sky Pass na may halos 1,000,000 sundalo sa kabuuan. Ito ay isa lamang sa 4 na hukbong iyon. Bagamat hindi pa oras para kumilos sila, ang tukso ng mga tao na nakahiga sa pagtambang sa fragment ng universo ay sadyang napakalaki. Hindi banggitin ang anumang bagay, na ang isang tao sa mga ambush ay sapat na para sa mga territory lord na ito na kumuha ng ilang mga panganib. Higit pa rito, pagkatapos ng kanilang kamakailang talakayan, napagpasyahan nila na hindi na ganoon karaming tao ang nakahiga sa pagtambang dahil ang lugar na ito ay medyo malayo sa Blue Sky Pass. Ang 200,000 Black Ink Clansmen at higit sa 100 territory lords ay magiging higit pa sa sapat upang lapidin sila. Kaya, ayon sa kanila, walang masyadong panganib na kasangkot. Maaari pa rin silang kumilos kasama ang 3 pang hukbo pagkatapos na puksain ang mga tao na ito. Wu Ying, sigurado ka bang nandoon din si Zhong Liang? Habang nasa daan, nagtanong ang isa sa mga territory lord. Ang tinatawag na Wu Ying ay ang territory lord na nagboluntaryong mag-imbestiga sa pananambang ng human race. Nang marinig ito, agad siyang nagngangalit habang sinasaway. Paano ako magkakamali sa aura ni Zhong Liang? Ang matandang asong iyon ay lubhang nasugatan ako noon. Muntik na akong mawalan ng buhay. Makikilala ko siya kahit maging abo na siya. Ang territory lord, nakatatapos lang magtanong, ay tumango at nagpatuloy. Mabuti. Kung ganoon, nakahuli na kami ng malaking isda sa pagkakataong ito. Si Zhong Liang ay ang army commander ng Western Army at may mataas na posisyon. Kung mamatay siya, siguradong babagsak ang moral ng Blue Sky Pass. Marahil maaari nating makuha ang Blue Sky Pass sa oras na ito. Mabangis na sinabi ni Wu Ying. Gusto ko siya mismo ang pumatay. Huwag kang mag-alala, makukuha mo ang iyong pagkakataon. May mali. Naramdaman ito ni Yang Kai sa panahon ng labanan. Ito na ang pangatlong beses na naakit niya ang mga ahas palabas ng kanilang butas. Sa unang pagkakataon na ginawa niya ito, nagawa niyang pumatay ng daan-daang Black Ink Clansmen. Ang mga tropang feudal lord ay sadyang hindi nakatakas mula sa kanya. Sa pangalawang pagkakataon, hindi niya nagawang patayin silang lahat dahil napakarami lang at wala siyang pagpipilian kundi pabayaan ang isang bahagi ng mga ito. Sa pangatlong beses, nagawa niyang akitin ang parehong numero gaya ng naakit niya sa pangalawang pagkakataon. Noong una, akala niya ay may isang territory lord na nagtatago sa malapit, naghihintay ng pagkakataong palihim na atakehin siya, ngunit pagkatapos na patayin ang napakaraming Black Ink Clansmen at sadyang magpakita ng ilang mga kapintasan, hindi pa rin siya nakatagpo ng anumang sneak attack. Hindi man lang niya napansin ang aura ng sinumang territory lords. Wala bang territory lord dito sa simula? Ito ay hindi ang pinaka-puzzling bagay bagaman. Ang lalong ikinalito ni Yang Kai ay ang mga Black Ink Clansmen na ito ay talagang nakikipaglaban sa kanya hanggang sa kamatayan. Ito ay napaka-hindi pangkaraniwan. Ang mga Black Ink Clansmen dito ay malinaw na nataranta matapos masaksihan ang kanilang mga kasamahan na walang awang pinatay at karaniwan na, ito na ang oras para makatakas sila, ngunit wala ni isa man sa kanila ang tumakas. Pagkaraan ng ilang panahon, nagawang patayin ni Yang Kai ang halos kalahati ng 2,000 Black Ink Clansmen. Kung ang natitirang kalahati ay hindi tumakas, sila ay mapupuksa maaga o huli. Bahagyang naramdaman ni Yang Kai na siya ay nahulog sa isang uri ng bitag, ngunit hindi siya maaaring mag-alala tungkol dito sa puntong ito. Dahil walang territory lord na nagtatago sa malapit, nagsimula na lang siya ng bloodbath. Pagkaraan ng 1 o 2 oras, 100 o higit pang mga sundalo ng Black Ink Clan ang natira. Ang mga sundalong ito ng Black Ink Clan ay labis na natakot at lumayo sa Yang Kai hanggat maaari sa tuwing lalapit siya. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagpakita ng anumang intensyon na tumakas. Biglang lumitaw ang kumukulong sword intent hindi kalayuan sa likod ni Yang Kai. Sa sumunod na sandali, isang sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw sa kawalan habang ang isang figure na nakasuot ng sword aura ay sumugod, pinuputol ang bawat sundalo ng Black Ink Clan sa kanilang dinadaanan. Ang sword aura ay biglang nahati sa ilang direksyon bago nagtagpo sa susunod na sandali, pumatay o nasaktan ang karamihan sa Black Ink Clansmen. Nang ang figurang nakabalot sa sword aura ay sumugod patungo sa huling feudal lord, si Yang Kai ay nagmamadaling sumigaw. Panatilihin siyang buhay. Sinadya ni Yang Kai na hindi patayin ang feudal lord ito, kaya paano niya pahihintulutan ang ibang tao na pumatay sa kanya?
Sa kabutihang palad, ang reaksyon ni Feng Ying ay napakabilis. Agad siyang nagpalit ng direksyon at kinatay ang natitirang maliliit na fries pagkatapos ng sigaw ni Yang Kai. Sa oras na lumingon siya, ginamit na ni Yang Kai ang Space Principles para ay pakulong ang nasugatan na feudal lord. Bakit ka nandito? Lumingon si Yang Kai kay Feng Ying. Sa halip ay nagtanong si Feng Ying. Bakit hindi maipadala ng iyong space beacon ang mga mensahe ng pabaliktad? Hiniling sa akin ni Marshal Uncle Zhong Liang na tanungin ka tungkol sa sitwasyon dito, ngunit dahil hindi kita maabot, wala akong choice kundi ang pumunta dito ng personal. Natigilan si Yang Kai. Nagpadala ka sa akin ng mensahe. Itinago ko ang space beacon sa aking space ring, kaya natural na hindi mo ako maabot. Matapos ipadala ang huling mensahe, iniligpit niya ang space beacon dahil natatakot siyang may magpadala sa kanya ng mensahe na maglalantad sa kanyang kinaroroonan. Hindi niya akalain na gusto talaga siyang kontaken ng Dawn Squad. May nangyari ba? Nagtatakang tanong ni Yang Kai. Umiling si Feng Ying. Walang ganoon. Paano dito? Sagot ni Yang Kai, kumunat ang noo. Medyo kakaiba. Pagkasabi nito, lumingon siya sa nakakulong na feudal lord at nagtanong. Ano ang iyong binabalak? Ang feudal lord ay nakulong at hindi makakilos. Siya ay binugbog ng itim at asol ni Yang Kai, at kung hindi sinasadya ni Yang Kai na panatilihin siyang buhay para kumuha ng impormasyon, hindi siya makakaligtas hanggang ngayon. Bagamat nahuli siya, ngumisi lang siya at nanatiling tikom ang bibig. Kung sasabihin mo sa akin, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan, kung hindi, papahirapan kita ng mas masahol pa sa kamatayan. Nagbabala si Yang Kai. Inilayo ng feudal lord ang kanyang ulo. Baka sa ekspresyon ng mukha niya na handa siyang mamatay. Itinulak ni Yang Kai ang kanyang sibat sa dibdib ng feudal lord, marahang sinaksak ito, iniiwasan ang kanyang vitals. Ang mukha ng Black Ink Clansman ay namilipit sa sakit habang siya ay umungal. Black Ink Eternal. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Matagal-tagal na rin simula noong narinig niya ang mga salitang ito. Sa paghusga sa ugali ng feudal lord, imposibleng makakuha ng anuman mula sa kanya. Alam ng feudal lord ito na hindi siya mabubuhay, kaya matigas ang kanyang ulo na itikom ang kanyang bibig. Isa pa, wala siyang ideya sa mga plano ng mga nakatataas. Sinusunod lang niya ang mga utos na pigilan si Yang Kai dito sa lahat ng paraan. Sinubukan ni Yang Kai ang ilang iba pang mga pamamaraan, ngunit ang feudal lord ay nanatiling tahimik. Alam ni Yang Kai na wala siyang makukuha mula sa kanya at nagpasya na tapusin siya. Bagamat wala siyang makukuha, ang reaksyon ng feudal lord ay nagbigay sa kanya ng nakakatakot na pakiramdam. Malinaw na alam ng mga Black Ink Clansmen na ito na hindi sila kalaban ni Yang Kai, ngunit pinili pa rin nilang lumaban hanggang kamatayan, na tila pinipigilan ang oras. Sa sandaling iyon, tila may napagtanto si Yang Kai at agad na sumigaw. Kalokohan. Pagkasabi niya nun, kamandat ang kanyang pigire nang mawala siya sa lugar. Sabik na sumigaw si Feng Ying. Squad leader. Ngunit nawala na sa paningin si Yang Kai. Ang tanging magagawa niya ngayon ay sundin ang mga natitirang pagbabago-bago ng Space Principles at habulin siya. Hindi nagtagal ay dumating si Yang Kai sa periphery ng Universe Fragment kung saan nakaistasyon ang Black Ink Clan Army. Ang fragment ng universo ay natatakpan pa rin ng Black Ink Clouds, kaya imposibleng makita ang sitwasyon sa loob. Noong una niyang nakita ang mga ulap na ito, medyo kakaiba ito. Bakit ang Black Ink Clan ay mag-aaksaya ng labis na pagsisikap upang likhain ang mga Black Ink Cloud na ito? Ngunit kung ginagamit nila ito upang itago ang mga galaw ng kanilang hukbo, ito ay magiging makabuluhan. Kung tama ang hula niya, malamang na walang laman ang universe fragment na ito. Ang Territory Lords ay nagpadala ng 2,000 Black Ink Clansmen upang sakupin siya, habang palihim na pinapakilos ang kanilang mga puwersa. Ang Black Ink Clan ay hindi tanga. Bagamat mayroon siyang ilang mga hula, gusto pa rin ni Yang Kai na personal na i-verify ang mga ito, kaya dumiretso siya sa Black Ink Clouds. Pinatunayan ng mga katotohanan na tama ang kanyang hula, talagang wala ni isang Black Ink Clansman sa universe fragment na ito. Ang 200,000 malakas na army na nakatalaga dito ay nawala. Malamang, ang Black Ink Clan Army ay nakaalis na pagkaalis niya. Dahil ba sa nakadiscover sila ng nagmamanman na tao at gustong kunin ang Blue Sky Pass ng biglaan. Sa kabutihang palad, ang mga bagay ay hindi masyadong masama. Makakabalik ako kaagad sa Dawn ng Light at iulat ito pabalik sa Blue Sky Pass. Habang nagmamadaling lumipad palabas ng universe fragment si Yang Kai, nabangga niya si Feng Ying na humahabol sa kanya. Nagmamadaling utos ni Yang Kai. Mabilis na bumalik sa Dawn ng Light, ang hukbo ng Black Ink Clan ay nakaalis na. Pagkasabi nito,
kinuha ni Yang Kai ang kanyang space beacon at i-activate ito, nawala sa susunod na sandali. Wala nang oras si Feng Ying para magsabi ng kahit ano bago nawala si Yang Kai sa kanya. Agad niyang tinapakan ang kanyang paa sa galit. Ang pabigla-biglang bastos na yon. Naiwan na walang pagpipilian, maaari lamang niyang i-activate ang Universe Transference Law at bumalik din sa Dawning Light. Sa Universe Fragment kung saan nakatago ang Dawning Light, biglang lumitaw ang figure ni Yang Kai sa tabi ni Miao Feiping. Sa sandaling lumitaw siya, nagmamadali siyang sumigaw. Feiping, bumalik ka agad sa Blue Sky Pass at ipaalam sa Army Commanders na ang 200,000 malakas na army ng Black Ink Clan ay nagsimulang kumilos. Marshal Uncle Zong, bakit ka nandito? Anong ginagawa ng lahat dito? Ang mukha ni Yang Kai ay puno ng pagkabigla, na nakatingin sa mga figure sa paligid niya. Hindi niya kayang intindihin ang mga nangyayari. Tanong ni Zhong Liang, kumunat ang noo. Hindi mo nakilala si Feng Ying. Nakilala ko siya, dapat ay bumalik siya kaagad. Walang malay na sagot ni Yang Kai. Habang nag-uusap sila, lumabas si Feng Ying mula sa cabin ni Dawning Light, halatang nag-teleport pabalik sa Universe Array. Gayunpaman, nakarating siya pagkalipas ng ilang hininga kaysa kay Yang Kai. Ano ang nangyayari? Nang tumingin si Yang Kai sa paligid, napansin ni Yang Kai na mayroong 8,000 katao sa Universe Fragment, na naghahanda para sa labanan. Bagamat tahimik ang lahat, may nakaabang na aura sa hangin. Nagulat si Yang Kai sa tanawing ito. Ito ba? Ang buong Western Army. Ipinaliwanag ni Feng Ying, nagalit na pinandilatan siya. Nang malaman ni Marshal Uncle na mayroong 200,000 Black Ink Clansmen na nagtipon dito, pinangunahan niya ang Western Army dito para tambangan sila. Plano niyang alisin ang isa sa Black Ink Clan Army bago ang labanan para mabawasan ang pressure sa Great Pass. Bakit hindi mo ito sinabi sa akin? Tumingin sa kanya si Yang Kai. Sinaway siya ni Feng Ying na may masamang tingin. Binigyan mo ba ako ng pagkakataong magsalita? Hindi napigilan ni Yang Kai na magkamot ng ilong sa kahihiyan. Ang gulo na dulot niya. Nagtanong si Zhong Liang. Mayroon bang anumang paggalaw sa panig ng Black Ink Clan? Mabilis na nagulat si Yang Kai. Hindi ko alam kung saan napunta ang Black Ink Clan Army, ngunit ang mga aksyon ng junior na ito ay dapat na naging maingat sa kanila. Gumamit ang Black Ink Clan ng Black Ink Clouds para itago ang kanilang mga galaw. Hindi ko alam ang lokasyon nila ngayon. Marshal Pick, Kabanata 5139. Paghahatid ng sarili. Wala na sila. Hindi nakaimik si Zhong Liang. Ang Western Army ay dumating dito na may napakalaking kilig, ngunit ngayon ang Black Ink Clan Army ay nawala. Anong kalokohan? Kung bumalik ako na walang dala, hindi ba ako tatawanan ni Ding Yao at ng iba pang matandang umutot? Sa sandaling iyon, bigla niyang ibinaling ang kanyang ulo, tumingin sa isang tiyak na direksyon sa kawalan. Hindi lang siya, kundi lahat ng iba pang 8th Grade Division Commander ay may naramdaman din at tumingin sa paligid. Tila may naramdaman din si Yang Kai, ngunit sa pagtatapos ng araw, ang kanyang pundasyon ay hindi kasing lalim ng 8th Grade Division Commanders kaya hindi ganoon kalakas ang kanyang perception. Natarante si Feng Ying, nang makita ito, at nagtanong. Ano ang mali? Masayang pinalakpakan ni Zhong Liang ang kanyang mga kamay. Hindi sila tumakas, talagang inihatid nila ang kanilang mga sarili sa atin. Kawili-wili. Bahagyang tumango ang isang 8th Grade Division Commander. Nahati sila sa 3 grupo. Sinusubukan ba nilang palibutan ang lugar na ito? Nagtaas ng kilay ang isa pang 8th grade. Sa paghusga sa paraan ng kanilang pagkilos, parang may kamalayan sila sa pananambang natin. Dahil alam nilang may ambush dito, bakit sila nagmamadali? Ang 8th grade na nagsalita kanina ay nagpostulate. Baka alam lang nila na may ambush, pero hindi nila alam kung hanggang saan ang paglawak natin. Baka iniisip nila na sapat na ang kanilang army na 200,000 para ibagsak tayo. Sa tingin ko, iyon ang kaso. Kung hindi, walang dahilan para kusa silang mahulog sa bitag na ito. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai habang nag-uulat. Marshal Uncle Zong, hindi pa nagtagal, noong nakikipagsagupaan ako sa Black Ink Clan, malabo kong naramdaman ang pag-espiya sa akin ng Territory Lord, ngunit ang Territory Lord na iyon ay walang ginawa at hindi nagtagal. Nawala. Naguguluhan pa rin ang junior na ito, pero ngayong naiisip ko na, malamang na pumunta rito ang Territory Lord para mag-imbestiga at may napansin. Tumango si Zhong Liang bilang pagsang-ayon. 10 araw na lang ang layo namin sa Blue Sky Pass, medyo malayo sa lahat ng account. Hindi akalain ng Black Ink Clan na magpapadala kami ng napakaraming tao dito.
Iniisip siguro nila na kahit magkaroon ng ambush, hindi kami masyadong marami kaya naman nagmamadali silang kumilos. Masaya siyang tumawa. Sa anumang kaso, kalamangan sa atin ang ganitong sitwasyon. Dahil ang Black Ink Clan ay gustong makita ang impyerno, paanong hindi pagbibigyan ng mga sundalo ng ating Western Army ang kanilang mga kahilingan? Mga Division Commander, ay standby ang mga squad. Kapag nagutos ako, sasalakayin mo ang kalaban kasama ko. Lahat ng 8th grade masters ay kaagad na tinanggap ang utos bago maghiwa-hiwalay. Habang nagsasalita sila, ang tatlong grupo ng mga sundalong Black Ink ay nakarating na sa fragment ng universo at sa lalong madaling panahon, natapos ito sa paligid. Ang mga sundalo ng Western Army sa Universe Fragment ay natural na napansin ito at ito ay nagulat sa kanila. Nandito sila para tambangan ang Black Ink Clan Army, ngunit, biglang, parang napalibutan sila. Magkagayunman, hindi sila natakot. Ang Western Army ay nagtalaga ng higit sa 8,000 tropa para sa operasyong ito. Ang 8th Grade Division Commanders lamang ay mahigit 100 ang bilang. Bagamat sinakop ng Black Ink Clan ang kalamangan sa kabuuang bilang, karamihan sa kanila ay high-grade at low-grade Black Ink Clansmen. Walang dapat ikatakot ang Human Masters. Napagtanto na ang isang malaking labanan ay malapit ng sumiklab, lahat sila ay nakipagkamao sa pananabik. Sa kanilang mga mata, ang Black Ink Clan Army na may 200,000 ay isang tumpok lamang ng military merit mula sa mga grab. Ito ba ang lugar? Sa deck ng isang malaking barko, isang territory lord ang tumingin sa fragment ng universo habang nakatayo sa busog. Tumango si Wu Ying, na nakatayo sa tabi niya ito na. Ang territory lord ay maingat na tumingin sa paligid bago bahagyang tumango. Mayroon talagang mga bakas ng spirit arrays, na ginagamit lamang ng mga tao. Tila nagtatago silang lahat sa loob. Kumbaga, natatakot silang ipakita ang kanilang mga mukha. Bahagyang kumunat ang noo ni Wu Ying, ipinahayag ang kanyang pag-aalala. Walang mga spirit array noong una akong pumunta rito, kaya bakit may mga arrays dito ngayon? Ang territory lord, nakakasalita pa lang, ay ngumisi, ganyan ang mga tao. Gusto nilang umasa sa mga panlabas na puwersa, ngunit hindi ito Blue Sky Pass, kaya gaano kalakas ang mabilis na pag-aayos ng mga spirit array. Sa ating hukbong 200,000, masisira natin sila sa isang iglap ng ating mga daliri. Ipasa ang utos, dapat nating tapusin ang labanang ito ng mabilis upang maiwasan ang pagkaantala sa pag-atake sa Blue Sky Pass. Tumango si Wu Ying at nang magpapadala na sana siya ng mensahe sa territory lords ng iba pang dalawang grupo ay kumislap ang universe fragment sa ibaba. Biglang lumitaw ang isang puwang sa barrier na tumatakip sa buong universe fragment sa kanilang direksyon bago ang isang malaking battalion rank warship ay sumisigaw mula sa loob. Isang figure ang nakatayo sa yulunan ng warship na ito na ang kanyang mga kamay ay nasa likod, na nakatingin sa unahan na may malamig na tingin. Ang matalim na titig na iyon ay agad na naging sanhi ng pananakit ng mga lumang sugat ni Wu Ying. Masyado siyang pamilyar sa figurang iyon. Ito ay walang iba kundi si Zhong Liang. Si Wu Ying ay labis na nagulat sa katotohanan na ang humans ay talagang nagkusa na umatake, ngunit hindi nagtagal, ang kanyang sorpresa ay napalitan ng pagkagulat nang tumingin siya ng malapit sa likod ng battalion rank warship. Sunod-sunod na lumitaw ang mga mas maliit, ngunit mas madaling maniobra ng squad rank warship. Isang barko, 2 barko, 3 barko. Sa isang iglap, isang napakalaking bilang ng squad rank warships at battalion rank warships ang pumuno sa kanyang paningin habang ang mga aura ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay kumalat sa kawalan. Nagulat si Wu Ying. Nabaliw na ba ang mga tao? Ang bilang ng mga taong ambush sa universe fragment na ito ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Matapos makipaglaban sa mga tao ng maraming beses, nasabi agad ni Wu Ying mula sa laki at bilang ng mga warship na ito na ang humans ay nagpakilos ng isang buong army para sa operasyong ito. Ang Blue Sky Pass ay mayroon lamang kabuuang 4 na army, at isa sa kanila ang nakarating na dito. Hindi ba nag-aalala ang humans na hindi sila makakabalik sa Blue Sky Pass kung sila ay nakatali? Ano man ang iniisip niya sa bagay na iyon, walang oras si Wu Ying para pag-isipan ang mga ito sa ngayon, dahil ang figure ni Zhong Liang ay mabilis na bumangon mula sa barko at dirdiretsong bumaril patungo sa kanya, nag-iwan ng bakas ng liwanag sa kanyang likuran. Bago pa man siya dumating, nagpaputok siya ng nakakatakot na divine ability sa kanya. Si Wu Ying at ang territory lord sa tabi niya ay parehong namutla sa gulat at mabilis na umiwas. Maaari silang umiwas, ngunit hindi magawa ng barkong kanilang kinatatayuan. Direkta itong nadurog, at ang Black Ink Clansmen na sakay ay nagdusa ng mabibigat na casualty.
Sunod-sunod na lumabas ang mga figure mula sa Human Army, lahat sila ay nasa 8th grade Heaven Opening Realm. Sa susunod na sandali, ang mga pagsabog ng World Force ay dumaan sa kawalan habang ang bawat Territory Lord ay tina-target. Sa isang kisap mata, sumiklab ang isang nakagigimbal na labanan at ang mga shockwaves mula sa sagupaan ay agad na pumatay sa marami sa malapit na Black Ink Clansmen. Kaagad pagkatapos makipag-ugnayan ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa kalaban, nagsimulang magpaputok ng nakasisilaw na sinag ng liwanag ang mga warship sa kampo ng Black Ink Clan. Ang bawat sinag ay nag-warp space sa daanan nito, at ang bawat Black Ink Clansman na malapit sa mga pag-atake ay maaaring maging ambon o malubhang na sugatan. Sa isang kisap mata, ang Black Ink Clan ay dumanas ng malaking pagkatalo. Si Wu Ying ay nasa isang napakahigpit na lugar nang bigla niyang natagpuan ang kanyang sarili na nakikipaglaban sa tatlong 8th grade Human Masters ng mag-isa. Hindi pa siya kalaban ni Zhong Liang ng mag-isa, ngunit ngayon ay may dalawa pang kasama si Zhong Liang. Nahulog siya sa mortal na panganib pagkatapos lamang ng ilang paghinga. Walang gaanong agwat sa lakas sa pagitan ng karaniwang 8th grade master at isang ordinaryong territory lord. Kahit na ang isang 8th grade master ay bahagyang mas malakas kaysa sa isang territory lord, ang gap na ito ay limitado pa rin. Iilan lamang ang may husay na pumatay ng isang territory lord ng mag-isa. Ang mga taong ito ay lahat ng nangungunang 8th grade masters. Sa orihinal, ang bilang ng territory lords ay halos kapareho ng bilang ng 8th grade masters sa panig ng human race, kung saan ang Black Ink Clan sa pangkalahatan ay may iilan pa. Ngunit ang Black Ink Clan army ng 200,000 ay nahati sa tatlong grupo upang ganap na palibutan ang fragment ng universo na ito. Kaugnay nito, ang 12 ng mga territory lord ay nahati sa tatlong grupo, na naiwan lamang ng 5 o 6 na territory lord sa bawat isa. Pangunahing ginawa nila ito upang pigilan ang mga tao na makatakas. Ngunit salungat sa kanilang mga inaasahan, ang pamamahagi ng kanilang mga puwersa ay naging pinakamalaking depekto sa kanilang pagkubkob, na nagbibigay sa mga tao ng pagkakataon na ibagsak sila isa-isa. Ang Western Army ay nagtipon ng kanilang buong puwersa at sinimulan ang pag-atake ng walang babala. Ang grupo ni Wu Ying ang unang nakaranas ng matinding pag-ataking ito, at puspusan na ito bago pa man makapag-react ang iba pang dalawang grupo. Sa ngayon, ang Western Army ay nakaharap lamang sa 70,000 o higit pang mga sundalo ng Black Ink Clan. Bagamat ang iba pang dalawang grupo ng Black Ink Clansmen ay mabilis na kumilos upang tumulong, magtatagal pa rin sila bago makarating. Malinaw na pinaplano ng Western Army na pumatay ng mas marami hanggat maaari sa maikling panahong ito kung saan hawak nila ang ganap na kalamangan. Lahat ng territory lords ay lumalaban ng isa laban sa maraming laban, at ang sitwasyon ni Wu Ying ay hindi man ang pinakamasamang pakikipaglaban sa tatlong 8th grade masters. Halimbawa, ang nakatayo sa tabi niya ngayon ay talagang nakikipaglaban sa 5 8th grade masters na mag-isa. Sa isang sandali, nag-isip si Wu Ying kung dapat ba siyang magpasalamat na ang kanyang kapalaran ay hindi ang pinakamasama. Malinaw, ang mga tao ay umatake ng buong lakas upang tapusin ang ilang territory lords at magpasya sa takbo ng labanan. Ang labanan ay sumiklab na, at natural, ito ay hindi napapansin mula sa iba pang dalawang grupo ng Black Ink Clan, ngunit kahit na agad silang tumugon, aabutin pa rin sila ng 100 hininga bago makarating at magbigay ng tulong. Ang 100 hininga ay sapat na upang magpasya sa buhay at kamatayan. Biglang naglaho ang isa sa mga aura ng Black Ink Clan Territory Lord. Mula sa gilid ng kanyang mata, pinagmasdan ni Wu Ying ang higanteng figure ng kanyang kasama, na lumalaban ng 5 laban sa isa, umindayog at bumagsak. Wala nang makita ang kanyang ulo at umaagos ang itim na dugo sa kanyang leeg. Maaaring patay na ang kanyang kasama, ngunit wala lang siyang oras para magdalamhati, dahil sa ilalim ng pagkubkob ng tatlong 8th grade Heaven Opening Realm Masters na pinamumunuan ni Zhong Liang, siya rin ay nasa napipintong panganib. Sa di kalayuan, ang ilan sa mga territory lords na may magandang relasyon kay Wu Ying ay nagmamadaling lumapit upang subukang tumulong, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabalisa at galit. Sinubukan din ni Wu Ying ang lahat ng kanyang makakaya na lumipat sa kanilang direksyon, ngunit bawat hakbang na papalapit siya ay dumating sa kapinsalaan ng ilang malubhang pinsala. Pagkatapos lamang ng 3 hakbang, naramdaman ni Wu Ying na gumaan ang kanyang katawan at umiikot ang mundo sa kanya. Ang pamamaraan ng pagtatago na kanyang inaasahan upang mabuhay sa larangan ng digmaan ay ganap na walang silbi dito. Ang mga tao ay tunay na taksil. Ang kaguluhan ay ang pinakamahusay na paglalarawan ng kasalukuyang sitwasyon ng Black Ink Clan Army. Sinubukan nilang kabkuban ang mga tambangan ng lahi ng tao, at nadama ng bawat territory lord na makakagawa sila ng malaking kontribusyon ngayon.
Pagkatapos ng lahat, mayroong isang malaking isda tulad ni Zhongliang sa mga ambas. Ngunit sa huling sandali, napagtanto nila na ang isda na hinahabol nila ay talagang isang higanteng peteng. Ang Black Ink Clan Army ay ganap na nahuli at nawalan ng 3 territory lord sa wala pang 1 dosenang paghinga. Sa wakas ay napigilan nila ang anumang iba pang territory lord na mamatay matapos ang 2 pang koponan ay sumali sa labanan. Habang ang mga tao ay handa na, at ang Black Ink Clan ay nagulat, ang momentum ng labanan ay naitakda na. Ngayon, ang natitira na lang ay makita kung ilan sa 200,000 ang makakatakas. Gayunpaman, ang pagtakas mula sa ganap na handa na Western Army ay hindi isang madaling gawain. Napakadaling masugatan at mawalan pa ng buhay sa mga ganitong sitwasyon. Alam na alam ito ng mga territory lord, kaya hindi nila agad naisip na tumakas. Sa halip, inutusan nila ang iba't ibang feudal lords na magtipon ng maraming puwersa hanggat maaari habang nakikipaglaban sila sa 8th grade masters. Mabilis na lumitaw sa larangan ng digmaan ang isang fleet ng squad rank at battalion rank warships, bawat isa sa kanila ay pinoprotektahan ng ilang 7th grade masters. Sa mga warship, ang kislap ng spirit arrays na nag-activate ang nagliliwanag sa kawalan. Sa tuwing matrigger ang isang array, aanihin nito ang buhay ng maraming sundalo ng Black Ink Clan. Hindi na kailangang sabihin, ang low-grade Black Ink Clansmen ay walang iba kundi ang cannon fodder sa bawat labanan sa pagitan ng Black Ink Clan at ng human race, kaya sila ang nagdusa ng pinakamaraming casualty dahil hindi nila nagawang labanan ang lakas ng human warships. Bagamat mas maganda ang sitwasyon ng high-grade Black Ink Clansmen, hindi ito gaano. Ang buong kawalan ay tila napalitan ng isang gilingang bato ng laman at dugo, na patuloy na gumiling sa buhay ng Black Ink Clan. Martial Pick, Kabanata 5140. Paglusob ng Black Ink Clan. Naglayag ang dawn ng light sa larangan ng digmaan. Si Yang Kai, Feng Ying, at ilang iba pang 7th grade masters ay lumutang sa paligid ng warship, bawat isa sa kanila ay gumagamit ng kani-kanilang divine abilities upang patayin ang mga nakapaligid na kaaway. Tumayo si Bai Yi sa prow, pinapatay ang mga feudal lord sa kalooban. Paminsan-minsan, ginigipit pa niya ang mga territory lords na nakikipaglaban sa 8th grade masters, na nagdudulot sa kanila ng matinding pagkabigo. Ang isang 7th grade human na bihasa sa archery ay isang malaking hadlang sa larangan ng digmaan, lalo na para sa mga territory lords na nahuli sa init ng labanan at kinailangang ilihis ang ilan sa kanilang atensyon upang magbantay laban sa mga palihim na pag-atake ni Bai Yi. Ang kanilang lakas ay mas mababa na sa 8th grade humans, at ngayon sila ay may dagdag na pag-aalala habang nakakulong sa labanan. Hindi sinubukan ni Yang Kai na tamaan ang territory lords nang sila ay down, sa halip ay tumutok sa feudal lords, na nagbigay sa kanya ng napakatalino na resulta. Sinong feudal lord ang makakaharang sa kanyang sibat? Higit pa rito, ang pagsasaayos ng Dawning Light ay hindi maihahambing sa anumang ordinaryong squad. Hindi lamang nagkaroon ng higit pang 7th grade Heaven Opening Realm Masters, ngunit ang mga kakayahan ng Dawning Light ay higit na nakahihigit sa iba pang squad rank warships. Saan man dumaan ang Dawning Light, agad nitong nawalan ng laman ang isang malaking lugar ng Black Ink Clansmen. Ang mahusay na labanan ay pumasok sa isang lagnat sa lalong madaling panahon pagkatapos na ito ay nagsimula. Nais ng Western Army ng mabilis, mapagpasyang tagumpay, kaya hindi sila nagpigil kahit kaunti. Bagamat malayo sila sa suporta ng Blue Sky Pass, ang Black Ink Clan Army ay nasorpresa ng Western Army at nabigyan sila ng mabigat na paunang suntok na hindi na nila nabawi. Halatang hindi na sila makakatagal pa. Kahit na alam ng territory lords na ang isang hindi maayos na pag-urong sa oras na ito ay madaragdagan ang kanilang mga casualty, kung hindi sila tatakas, may malaking posibilidad na ang buong hukbo ay mawawasak. Kung kaya nilang isakripisyo ang kanilang 200,000 tropa para sa ilang buhay ng tao, hindi ito maituturing na kabuoang pagkawala. Gayunpaman, ang lahat ng 5th grade at 6th grade human ay nagtatago sa kanilang mga warship at mananatiling ligtas hanggang sa masira ang kanilang warship. Samantala, bagamat may ilang 7th grade masters na gumagala sa larangan ng digmaan, hindi sila nakalayo sa proteksyon ng kanilang sariling mga warship at outrage sa kaligtasan sa sandaling maging mapanganib ang mga bagay. Maraming Black Ink Clansmen ang napatay o nasugatan sa isang matinding labanan na tumagal ng kalahating araw, habang ang mga nasawi sa human side ay medyo mababa. Sa ganoong sitwasyon, malinaw ang pagpili. Dahil ang Black Ink Clan Army ay natalo at umaatres, natural na hindi hahayaan ng humans na masayang ang magandang pagkakataong ito. Sa ilalim ng pamumuno ng maraming 8th grade masters, sinimulan nilang habulin at alisin ang pinakamaraming Black Ink Clansmen hanggat maaari. Hindi sila tumigil hanggang makalipas ang 2 araw.
Ang resulta ng labanan ay kamangha-mangha, ngunit imposibleng malaman ang eksaktong mga numero. Ang Black Ink Clansmen na nakatakas ay hindi dapat umabot ng higit sa 50,000, na nangangahulugang hindi bababa sa 150,000 Black Ink Clansmen ang napatay sa pakikipag-ugnayang ito. Bagamat hindi ito ganap na pagkalipol, ito ay isang napakalaking tagumpay. Sa 150,000 Black Ink Clan na nasawi, wala pang kalahati ang napatay sa unang labanan habang ang karamihan ay pinatay habang sila ay tumakas. Ang 150,000 casualty ay hindi isang malaking bagay para sa Black Ink Clan bagaman sa bawat oras na kinubkob nila ang Blue Sky Pass na may malaking hukbo na umaabot sa milyon-milyon. Ang 150,000 tropa na halaga ng pagkalugi ay hindi gaanong makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon, magpapagaan lamang ng ilan sa presyon sa mga tao sa mga unang yugto ng digmaan. Ang mahirap tanggapin ng Black Ink Clan ay nasa labanang ito, nawalan sila ng 4 na Territory Lords. 3 sa kanila ang napatay ng 8th Grade Masters sa simula ng labanan, at ang pang-4 ay napatay sa kasunod na labanan. Ito ang pagkawala na talagang nasaktan sa Black Ink Clan. Hanggat mayroong Black Ink Nests at magagamit na mga mapagkukunan, madali nilang mapunan ang kanilang 150,000 nawalang tropa. Gayunpaman, ang 4 na Territory Lord ay hindi ganoon kadaling palitan. Napakatagal ng panahon upang linangin ang kahit isang Territory Lord. Noong nakaraan, sa tuwing mag-aaway ang dalawang lahi, kakaunti lang ang nahuhulog na Territory Lords. Halos lahat ng namatay ay ang Black Ink Clansmen sa ilalim ng Territory Lord rank. Kaya, masasabing sa pagkakataong ito ang Black Ink Clan ay dumanas ng matinding pagkalugi. Ang mga barkong pandigma na may iba't ibang laki ay tumigil sa kawalan habang ang mga sundalo ng Western Army ay sumunod sa utos na itigil ang kanilang pagtugis. Una, ang patuloy na pagtugis sa Black Ink Clan ay hindi magbabago ng malaki sa mga resulta ng labanan. Pangalawa, kailangan nilang mag-ingat laban sa pagtambangan ng iba pang hukbo ng Black Ink Clan. Kung tutusin, kung dadalhin sila sa isang bitag ng isa pang tumatakas na Black Ink Clansmen, malalagay sila sa seryosong panganib sa ngayon mula sa Blue Sky Pass. Kaya, nagpasya ang Western Army na tumayo at tanggapin ang kanilang tagumpay. Ang 200,000 Black Ink Clan Army ay karaniwang natalo sa kalahati hanggang mamatay, at ang natitirang mga straggler ay maaari lamang mag-rally kasama ang iba pang mga hukbo. Ang mga pagkalugi ng Western Army ay balewala kung ihahambing. Hindi marami ang nahulog sa labanang ito dahil pinahintulutan silang manatiling ligtas sa panahon ng mga kritikal na sitwasyon dahil sa buong proteksyon ng warship. Gayunpaman, hindi maiiwasan na ang Western Army ay natamo pa rin ng maraming casualty sa gayong malaking pakikipag-ugnayan. Lahat ng squads ay muling nag-group. Babalik na tayo sa Blue Sky Pass. Nagbigay si Zhong Liang ng utos na umalangaw-ngaw sa kawalan. Lahat ay sumunod sa utos at isa-isang tinipon ng mga squad leaders at battalion commander ang kanilang mga warship sa pamamagitan ng paglalagay sa kanilang miniature universe. Pagkatapos, sunod-sunod na lumitaw ang malalaking kumikislap na hanay ng liwanag sa paanan ng mga opisyal at sundalo ng Western Army. Ang bawat kumikislap na ilaw ay kumakatawan sa isang Heaven Opening Realm Master na bumabalik sa Blue Sky Pass sa pamamagitan ng Universe Array doon. Ang withdrawal ay malaki, ngunit maayos. Mahigit 10 8th grade Heaven Opening Realm Master ang nagbantay sa 4 na direksyon habang ang mga nasa 5th grade ang unang naghatid pabalik sa Great Pass, na sinundan ng mga nasa 6th grade, at pagkatapos ay ang 7th grade. Pagkatapos ng batch ng Heaven Opening Realm Masters ay gumamit ng Universe Transference Law sa isang kamangha-manghang eksena. Noong nakaraan, bago dumating si Yang Kai sa Black Ink Battlefield, ang Blue Sky Pass ay hindi nang ahas na hayaan ang kanilang mga tropa na gamitin ang Universe Array sa kanilang kalooban, kahit na sila ay nagmamay-ari nito. Kung ang isang Black Ink Disciple ay nakalusot sa Universe Array, kung gayon ay maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan. Iba na ang mga bagay ngayong mayroon silang Purifying Light na selyado sa bawat Universe Array. Kahit na ang isang Black Ink Disciple ay nakapuslit, sila ay agad na dalisean. Kaya, walang panganib na ma-infiltrate sa pamamagitan ng Universe Array tulad ng dati. Hindi pa banggitin na bago magsimula ang labanang ito, lahat ay nakatanggap ng Purifying Black Ink Pill para sa kaligtasan. Ngayong may paraan para labanan ang pagsalakay ng Black Ink Strength at mabilis na paraan para umatras mula sa larangan ng digmaan, natural na magkakaroon ng paraan ang humans para labanan ang kaaway. Ito rin ang unang pagkakataon sa hindi mabilang na mga taon na ang human race ay nagsagawa ng ganitong uri ng aksyon. Itinuring itong isang matapang na pagtatangka na may mas mahusay kaysa sa inaasahang mga resulta. Sa tagumpay ng inisyatiba na ito, tiyak na magkakaroon pa ng mga ganitong labanan sa hinaharap.
Ang Black Ink Clan ay hindi na humawak ng inisyatiba na makipagdigma. Kapag ang lahat ng mga sundalo ng Western Army ay muling naggrupo sa Blue Sky Pass, ang natitirang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ay nag-activate ng Universe Transference Law. Sa pagbabalik ng mga sundalo ng Western Army, ang tagumpay ng labanan ay mabilis na kumalat sa buong Inner Sanctum, at ang buong Blue Sky Pass ay nasa mataas na espiritu. Gayunpaman, hindi ito ang katapusan nito. Ang Black Ink Clan ay sumalungat sa isa pang 300,000 malakas na hukbo na lumapit mula sa tatlong magkakaibang ruta. Marahil ay nalaman na nila ang nangyari sa hukbo na nagsanga at nawalan ng mga tauhan. Sa alinmang paraan, sa loob ng 2 araw ng pagbabalik ng Western Army sa pass, ang mga human scouts mula sa malayo ay nagulat na ang mga hukbo ng kaaway ay sumusulong patungo sa Blue Sky Pass. Ang buong Blue Sky Pass ay nasa estado ng kahandaan para sa labanan sa hindi mabilang na taon, kaya alam ng lahat kung ano ang kailangan nilang gawin. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, nagkaroon ng magandang sorpresa ang Blue Sky Pass para sa Black Ink Clan Army. Makalipas ang kalahating buwan, ang 3 Black Ink Clan Army sa wakas ay nakarating sa milyong kilometro sa labas ng pass. Ang mga nagtitipon na ulo ay mukhang kamangha-mangha mula sa malayo, at sa Black Ink strength na nagmumula sa kanila, parang may isang madilim na ulap ng bagyo na gamulong. Gayunpaman, hindi agad umatake ang Black Ink Clan. Pagkatapos ng 2 o 3 araw ng pagtitipon, sa wakas ay hinati nila ang kanilang mga puwersa sa 4 na grupo at napalibutan ang Blue Sky Pass mula sa lahat ng 4 na kardinal na direksyon. Pinalibutan ng Black Ink Clan Army ang Great Pass tulad ng ginawa nila sa hindi mabilang na taon. Hindi masisisi ang Black Ink Clan sa paggamit ng parehong taktika gaya ng dati. Sa isang malaking army na may bilang na daan-daang libong natipon sa isang lugar, talagang hindi na kailangan ang orihinal na pag-iisip. Kung sila ay maghiwalay pa, iyon ay magbibigay lamang sa mga tao ng pagkakataon na kunin sila mula sa isang grupo sa isang pagkakataon. Ang mga tropa ay hinati sa 4 na grupo upang ang mga tao ay makaharap lamang sa kanila ng direkta. Sa mga tuntunin ng mga numero, ang mga tao ay palaging isang dehado. Ang 2 o 3 araw na pagkaantala ay malamang dahil sa muling pag-aayos ng mga tropa. Ang 3 hukbo ay katulad ng orihinal na hukbo na tumakas at may mga 200,000 tropa bawat isa. Ang orihinal na ika-4 na hukbo ay binugbog ng kalahati hanggang sa mamatay at hindi lamang maaaring umasa sa 50,000 o higit pang mga labi upang ayusin ang isang counter-attack. Magpapakamatay kung susubukan nila. Wala silang pagpipilian kundi hatiin ang bahagi ng 3 grupo sa 4 para magkaroon sila ng mabisang pagkubkob. Sa halos 700,000 tropa, hindi pa rin ito ang pinakamaliit na bilang ng tropa na ginamit ng Black Ink Clan para palibutan ang kanilang kaaway. May mga pagkakataon na mas maliit ang kanilang bilang. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa kanilang mga tropa ay kumpay lamang ng kanyan, na ginamit upang sumipsip ng pambungad na suntok at lumikha ng isang paborebleng larangan ng digmaan para sa mas malakas na Black Ink Clansmen. Nang makapwesto na ang Black Ink Clan, hindi na sila nagdalawang isip pa at agad nilang inatake ang Blue Sky Pass. Isang walang katapusang bilang ng low-grade Black Ink Clansmen ang umatake mula sa lahat ng 4 na direksyon patungo sa Blue Sky Pass, sumisigaw at sumisigaw ng walang pagsasaalang-alang sa kanilang buhay. Kapag naabot na nila ang isang tiyak na distansya, ginamit ng low-grade Black Ink Clansmen ang kanilang kapangyarihan para salakayin ang Blue Sky Pass. Gayunpaman, ang kanilang mga pag-atake ay nakatakdang maging walang saysay. Ang buong Blue Sky Pass ay maaaring ituring bilang isang napakalaking mobile palace artifact. Sa hindi mabilang na mga taon ng operasyon ng humans, mayroong hindi mabilang na shield at barrier na spirit array na nakaayos upang harapin ang mga pag-atake ng Black Ink Clan. Ito ay hindi lamang totoo para sa Blue Sky Pass, ngunit para sa bawat Great Pass. Ang mga pader ng Great Pass ay hindi nabigla sa mga secret technique ng low-grade Black Ink Clan. Ang mga dingding ng Blue Sky Pass ay protektado ng isang panlabas na layer na light barrier, at ang mga pag-atake ay lumikha lamang ng mga ripples sa panlabas na ibabaw nito. Ang Black Ink Clan ay hindi nasaran ng loob at patuloy na umaatake. Kinailangan ng enerhiya upang mapanatili ang gayong hadlang, at ang isa sa mga gawain ng low-grade Black Ink Clansmen, na mga kanyan na kumpi lamang, ay ubusin ang kapangyarihan ng mga tao. 100,000 kilometro. 80,000 kilometro. Noong ang Black Ink Clan ay nasa loob ng 50,000 kilometro mula sa Blue Sky Pass, biglang bumangon ang malalaking haligi ng enerhiya mula sa mga dingding. Habang sumasabog ang mga haligi ng enerhiya na iyon sa low-grade Black Ink Clansmen ay parang pagdurog ng mga tuyong damo at pagdurog ng bulok na kahoy. Pagsabog ng mga pag-atake ng iba't ibang hugis at laki. Sa ilalim ng nakakatakot na pambobomba,
ang malaking bilang ng low-grade Black Ink Clansmen ay agad na naging alikabok. Sa 50,000 kilometro, sila ay nasa ilalim mismo ng ilong ng Blue Sky Pass, at ang secret techniques mula sa alinmang 5th grade Heaven Opening Realm Master na may suporta ng mga nakakasakit na array ay maaaring umabot sa ganoong distansya. Kaya't sa tuwing umaatake ang Black Ink Clan Cannon Fodder, marami ang mapapatay sa 50,000 kilometrong linyang ito.